Hindi sumipot sa isinagawang preliminary conference ang isang barangay kagawad na nahaharap sa reklamong pambubugbog at pagkasangkot umano sa illegal na droga dahilan upang patawan ito ng 60-day preventive suspension. Batay sa impormasyong nakalap, natanggap umano ng nasabing kagawad ang subpina noong pong April 7 kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya. Sa naturang conference ay tumestigo ang pamangkin ng biktima hinggil sa umunoy naganap na insidente ng pambubugbog noong gabing mangyari ang insidente. Ayon sa salaysay ng witness, nasa kanilang bahay umano ang biktima nang magpaputok ito ng kwitis sa kanilang bakuran dahilan upang magulat ang mga nakarinig, partikular ang tiyahin ng biktima na agad umanong tumawag ng mga barangay tanod. Samantala, pumasok umano sa kanyang kwarto ang nasabing kagawad sa kwarto ng biktima upang or di naman po kaya ang biktima upang matulog na sana bago dumating ang mga barangay tanod nang hindi umano ito mailabas ng mga tanod. Ang nasabi pong biktima ay ipinatawag nila ang nasabing barangay kagawad. Doon na umano pinasok ng kagawad ang kwarto ng biktima at pinagsasampal ito bago dinala sa barangay hall. Batay pa sa testimonya, sa loob umano ng barangay hall naganap ang pambubugbog sa biktima. Dahil bukod dito ay sinabi rin ng witness na sapilitan umanong pinainom ang biktima ng isang puting gamot na hindi nito alam kung ano ang laman. Ganito po ang bahagi ng pahayag ng nasabi pong biktima. May 14, nag-46 po ako noong May 14, 2026 po. Ako po na usang gumawa ng salaysay na ito patungkol sa pambubugbog, pananadyag at pamamalo ng kawayan sa akin ni Alan Castillo, isang barangay kagawad ng Barangay District, Kawayan City, Isabela noong gabi ng Pebrero 2026 sa loob ng aming bahay sa nasabing barangay. Na noong gabi ng Pebrero 25, 2026 habang ako ay naglalakad pauwi sa aming bahay, ay nakapulot po ako ng isang paputok na kwitis. Samantala, bukod sa reklamong pambubugbog, idinawit din umano ang nasabing barangay kagawad sa paggamit ng illegal na droga matapos itong magpositibo sa isinagawang random drug testing sa lungsod ng Kawayan noong nakaraang buwan. Kasama rin umanong nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang isa pang barangay tanod. Pinatunayan umano ito ng 4 na barangay tanod na naka-duty tuwing gabi. Ayon sa kanilang mga pahayag, umano'y hinikayat o pinapagamit sila ng illegal na droga ng naturang kagawad at kapag tumanggi silang gumamit ay pinapagalitan umano sila nito. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si barangay kagawad Danhil Damatan at inamin itong wala umanong naging agarang aksyon noon ang barangay matapos malaman ang mga aligasyon sa kanilang kapwa kagawad. Ayon kay barangay kagawad Damatan, nagpatawag lamang umano noon ng meeting ang kanilang barangay captain, ngunit wala nang sumunod na konkretong hakbang kaugnay sa usapin. Gayunman, sinabi niyang magsasagawa siya ng panibagong pulong upang matutukan at mabigyan naman ng kaukulang aksyon ang nasabing kaso, lalo't wala umanong sa kasalukuyan ang kanilang barangay captain. Dahil naman sa hindi pagdalo ng nasabing kagawad o ng isa pang kagawad na isinasangkot sa illegal na droga sa isinagawang hearing ngayong araw, nagpasya naman ang mga kinaukulan na patawan ito ng 60-day preventive suspension. Iginiit naman ng pamilya ng mga biktima na determinado silang ipagpatuloy ang kaso upang makamit umano ang hustisya para sa sinapit ng kanilang kaanak. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni Kagawad Danhil Damatan. Kami nagulat, hindi ho namin nakalain na gano'n ang ginagawa ng aming kasamahan sa museo. Bagamat ng mga time rin ho na yun, bigla rin nagpatawag naman kagad po ng emergency meeting ang butihing kapitan. Kaso nga lang, parang halos wala, ultimo ho siya, nagulat din ho sa pangyayari na yun, hindi nyo ho akalain na gano'n ang ginawa ng aming kasamahan. So, yung mga time ho na yun, parang naghantay rin ho kami ng pwedeng sabihin sa amin ng mga city council. Parang yun na lang din po, parang naging action namin dyan. Fast sa Radyo Bumbo!